Yung pag-usapan natin 'to, ang magkukuya, ang mga Tulfo brothers, 'yan. Yari ka ngayon, Ramon Tulfo, kinastigo ka ng kapatid mong si Men Tulfo. Makulit kasi ng gagong matanda na 'to, eh. Kung kailan naman na ako nag-asin, eh, 'no? Yari ka na nun. Masarap panoorin 'to, tara magbigay na tayo ng reaction, okey? Let's go! Konsentador ka sa mga gawaing mali. Bago Tapos ka. bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang, okay lang, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Ayun, tama. Ben Tulfo. Yari ba kayo Ben Tulfo ngayon? Kung Makulit sino ka. yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Tama. Kasi siya ang may karapatan magsalita. Siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelyido mo, Tulfo ka rin, pero teka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po ay nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Astig talaga kasi Tulfo, eh, no? Astig talaga. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga Yun ang sinasabi ko sa inyo na ito yung pinakagusto ko sa lahat ng Tulfo. Ito. Si Ben Tulfo. Sayang nga, kung nanalo sila nun yan, eh. Akala kayo na lang yung nanalo, no? Nila si Erwin. Talaga, ano eh, walang ano eh, kahit kaduguyan, di ba? Nilatabulan niya, basta mali, di ba? Yun, tama, men. Ganun dapat. gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko at guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng bitag. Ang mali ay mali. Tama. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aaming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Diretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin naman kapatid ko eh. Bagamat kung minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po naman pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin. At hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Tama, Bakit? tama. Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon? Na ikaw ang sasalita? Gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita. Tama, ganun dapat. Di ba? Hindi mo kapangunahan. Sira ulo ka talaga, Ramon eh. Sa'yo, ikaw magsalita sa'yo. No? Senador, ikaw, senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwatuwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingan mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay namin mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmit sa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito. Para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita, na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, well, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, o sige, magsalita ka man para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob, nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan
na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang man lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo, Homophobic ko eh. Ako yung homophobic ka sa ako hindi ah. Ako, ano lang ako, nangkukulit lang ako sa ano, kasi pinapaisahan niyo ako eh. So gumaganti lang ako. Pero ito, itong si Ramon, talagang homophobic yan, di ba? Sabi yan ba naman na okay naman babae, huwag naman lalaki. Di ba? Homophobic, yan ko ngayon. at estilo mo yan, Papaisahan niyo rin yan mga bakla ha. Ano nyo, ako lang pinapaisahan niyo eh. magwala ka hanggat gusto mo, huwag mo kaming idamay, huwag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Tama. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own business. Yes. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid. Whether yung dalawang senador o ako, lalo-lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, nandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down, and then gracefully grow old. Pag ang publiko walang pakialam sa takbo ng ating gobyerno, maraming mangyayari. Partikular doon sa sinasabing mga proyekto, programa, aktibidades ng pamahalaan na pinupondohan. Itong public participation, gising. Pupukawin ko po kayo kung ano po yung dapat nating gawin na lagi tayong gising, dilat yung mata natin pagdating sa mga budget preparations or national expenditure program ng ating pamahalaan or budget ng pamahalaan, national budget, dapat nakatingin tayo dahil may public participation. Yung bicameral committee, Senado at Kongreso, nag-uusap na sila. Matalino na ako kasi mentoon ko, no? Matalino ko eh. Sana na lang akong senador, no? Magaling ko eh. Idol ko na lang ako si mentoon ko eh. Sobrang talino niya. Sila dyan. Ito yung sinasabi na Matalino na matapang pa. Nasa lugar yung tapang niya. Kaya niya. Diba? Kaya niya panindigan. natin na sa ibaba muna yan. Kung ito Nakalala yung ko programa na ng gobyerno, pag naghanda sila ng National Expenditure Program, binababa muna doon sa lokal. Pagdating sa lokal, provincial level, and then sa region, and then papasok doon sa mga departamento ng pamahalaan, iba't ibang departamento tulad ng DPWH, DOH, DA, at iba pang mga departamentong may mga nila na pondo para doon sa sinasabing mga aktibidades, programa at proyekto para doon sa kanilang mga lugar. So mga tao dapat nagbabantay. Pagdating po dyan sa mga aprubahan na ito yung mga proyekto, ito yung mga budget natin, babalik sa DBM, Department of Budget and Management. Ngayon, titingnan kung sumobra ba or kakapusin or may gagawin pa po. Tapos, magkakaroon ng congressional hearing. Siyempre, magpapatawag sila ngayon, ganitong budget mo. Problema rito, kung instead of just simply to check, ginagawa po ng ibang mga kongresista po natin, parang tinatawag, pahirapan, ang dagay, may budget ka. Pasok mo ako dyan. Kapag hindi ka papasa, pahihirapan ka namin. Parang ganun. Hindi ko sinasabing nangyayari, pero nangyayari. Parang ganun. Ganun na nga. Then pagkatapos niyan, ganun din ang gagawin ng Senado. Pero ito na po, magsama-sama na po, bicameral, ibig sabihin, Senado at Kongreso, pag-uusapan ng budget. Ito po ang hinihiling po natin sa ilalim po ng programa na hindi po sinasabing polisiya. Ang programa ay programa. Pag ginawang polisiya, may pamantayan, meron pong sinasabing sistema kasi nakalaad sa batas, pero hindi pa po sinasabing bottom-up budgeting, hindi pa po yung sinasabing legislative, no? Ang bottom-up budgeting sa ibaba, pataas na. Pagdating na sa BICAM, eto na po, ano? Sige, pakinggan po natin si Senator Erwin Tulfo. Yung problema, yung mga kumukontra. Yung mga may mga, hindi dito sa amin. Sa house, sa house, ayaw nila. Kaya sabi nga nila, Ako sa Erwin medyo umaano ko sa kanya. Medyo ayaw ko na sa kanya ngayon. Pero dati alam naman natin lahat na itong si Erwin, ang mga tuhod ko, talagang makaluterte yung mga yan. Hindi ko alam bakit parang umaano na si Erwin yun. Nawawala na sa linya. Hindi na siya para sa masa eh. Para kay Marcos na lang. Alam naman natin yan, nakikita natin lahat yan, di ba? minsan na to Soto, mukhang nagkaroon sila ng diskusyonan. Kasi sabi, ba't pinakialaman? Parang ganun. Bakit biglang islas. Wala naman tayong pinatago. Bakit ayaw? Ba't hindi kailangan? At saka, number 2, that's budget of everybody. Pera po natin lahat yan. Hindi naman pera na senador ni congressman. Kaya,
Kung ako tatanungin, why not? Diba? So why do we have to hide? Diba? Pakinggan na rin natin siguro yung gusto ng taong bayan. Because after all, they elected us. Doon sa mga kasamahan ko sa Congress, these people elected us. They elected you. In short, budget yan para sa tao. For the people, by the people, of the people. Yes. Ang magpapatupad niyan ay ang ating gobyerno, o ikaw legislature, senador. Tama po sinabi ni Erwin. Kasi ang problema dyan, bakit daw kasi ina-slash-slash. Mukha atang may pumapalag sa Kongreso kasi nabubuking ng kanilang mga pinagagawa. Yun lang, kung titingnan po natin, tama, ngayon, diyan sa parting yan, nang nagsasalita po siya, ako naman, gusto ko naman siguro, mas maganda kung narinig po natin si Senator Erwin, na hindi naman kami nag-uusap patungkol sa mga issue na yan, iba po siya. Bihira po kami mag-uusap kasi trabaho ko po, iba rin pong trabaho niya. Siya, Senado siya. Kung pinalusot, nakalusot, hindi tayo, wag na natin mag-usapan, magkakasama sana kami. Naintindihan ko po, ano? O, pakinggan po natin to rito. Ila-livestream ba yung budget? Tinanong po yan. Pero sayang talaga na si Quinton ko. Sana nakalusot ko eh. Ang lakas sana ng Senado ngayon. Diba? Sana hindi nila pinapasok si Guamahilo kasi Kiko. Kiko Pangilinan, wala. Nilagay lang yun eh, hindi naman nanalo talaga. Kalokohan yun. Ng reporter, pero panoorin. SD, tuloy po yung live streaming ng budget. Hindi ako mapayag na hindi naka-live streaming. Kanina, kasama namin si Speaker Boji. Wala naman siya sinasabi sa akin. Hindi naman kami mapayag eh. Dahil yun ang usapan namin nila Presidente. Si President Marcos mismo nagsabi eh. Walang kinalaman sa laman. Gusto namin naka-open. Kitang-kita ng publiko, sino-sino naglagay ng ganito, sino-sino yung nagpasok niyan, anong budget para sa mga tatlong pinakamahalaga, DepEd, DOH, President, Kultur. Hindi, matagal na namin nag-usapan ng live stream talaga yan. Matagal na rin natin sinusunod. Dapat naman talaga nakalive lahat ng ginagawa niya. Magmula sa barangay hall, city hall, municipal, ano ba? Ano ba mas mataas sa munisipyo? Sa city hall. Basta lahat ng sangay ng gobyerno, dapat nakalive yung mga ginagawa nila. Lalo na pinakamahalaga yung budget. Dapat nakalive yan. Para nakikita ng tao. Diba? Para i-memor na, uy, malaman na, uy, laki ng budget na ito. Makakat na yan ng tao. Kaya dapat nakalive yan. Tulong yan dito noong pa man. Matagal na yan kahit na ako'y nandoon pa sa kabilang stasyon. Way back, magkakasama po kami na hindi pa po senador sila Erwin, sila Rafi. Magkakasama po kami sa T3. Nagprograma pa po ako sa TV5 nung araw. So, Alam ko yun, nakasabay-bay ako sa'yo, idol, Quinn, noon ko, nakasabay-bay ako sa'yo. way back in 2015 na sinusulong po natin yung bottom-up budgeting for people's participation. Pero ibang level lang dahil digitization na po tayo. Gamit na po natin yung mga digital technology. So therefore, madali na po. Nagagawa nga ngayon ang mga live streaming sa Senado pagdating sa mga Senate Blue Ribbon Committee at mga ginagawa ng mga senador. Ang kanilang mga pinakikita kung paano sila naninilbihan, naka-live stream sa Kongreso at Senado. Bakit hindi po pwedeng i-live stream yung preparations ng budget pagdating mismo sa BICAM? Kasi dito po sa BICAM, eto po ang magic. Pasensya na po kayo, no? Kayong mga tatamaan sa akin, hindi ko naman sinasabi. Totoo naman, totoo yan. Huwag ko matakot, Senator. Idol man. Sabing, kayo ang pinatatamaan ko. Pero may sagot na yan dito. Ang sagot naman ng Kongreso, sa sinasabi na sila daw yung ayaw ang Kongreso kasi nabubwisit sila, islas-islas. O pakinggan naman ang panig ng Kongreso. Okay, panoorin. The House has always been very firm on our commitment to opening the Senator po kaya lahat. bicameral conference committee proceedings, more specifically live streaming the BICAM. As early as August, even before the budget deliberations, the House leadership has already made pronouncements with regard to opening and live streaming the BICAM. Senator Win Gatchalian and I are already talking about how to operationalize the live streaming of the BICAM. Simulat sa pool ay matibay na ang paninindigan ng House of Representatives patungkol sa pag-live stream ng BICAM. Really?
Parang ngayon ko lang ata narinig yan sa iyo, Congressman Swansing. I'm sorry to tell you that. Eh bakit nang hinihingi ni Toby Chanco, at the time nagkaroon kayo, tahimik ka lang, small committee, and hinihiling, di mo bigay. O how much more dito sa parting to. Kung talagang sinasabi ng BICAM na okay sa inyo, di mas maganda, well and good, asahan na po natin mga bossing. Ha? Bantayan po natin yung sinasabi nila, magkakaroon ng live streaming sa pagdating sa Bicameral Committee. Manood po kayo. Manunok ka na Tingnan niyo tayo. po ang garap buka ng bibig ng mga senador at congressman nasa Bicameral Committee budget hearing kasi makikita ninyo kung anong kanilang body language. Makikita niyo yung tonality, makikita niyo yung boses nila. Or either, nagbubulungan ba sila? Hindi, dapat yung mikropono doon. Kasi pag pinag-usapan ng budget, doon po kasi nagkakaroon ng insertion noon. Magkaiba po yung budget insertion sa budget amendment. Marami pong nalilito rito. Oo. Hindi Ako po lang. magkapareho Kahit ako nalilito ako pangkal. Pero ayun, medyo naliwanagan na ako. ang ibig sabihin ng budget insertion sa budget amendment. Dito po nagkakatalo. Dahil kuminsan, dyan nangyayari sa bicameral committee. Diyan din nangyayari sa bicameral committee, nangyari yung mga lintik ng mga flood control na yan. At napopondohan yung mga bagay na wala sa pondo kasi hinahanapan po nila ng mga pondo na pwedeng paglaanan ng pondo na wala doon sa sinasabing NEP or budget na dagdagan. So hahanapan po nila. Pag hinanapan po nila ng pondo na yan, hindi na po nakaprogram. Unprogrammed fund ang tawag noon. Pag hindi po unprogrammed fund ang tawag noon, hindi nakaschedule. So anytime, parang savings lang nila, pwede nilang hugutin. Anytime, abangan po natin. December 12 to December 14 para makilahok, makialam, bantayan, maging masigasig pagbabantay. Para pagdating next year, alam na natin saan ang pondo. Listo na tayo. Oo. Umaasa po ngayon ang presidente po, ang Kongreso ipaprioritize daw po ang pagpasap ng 4 po na proposed legislative measure. Titingnan po natin kung mangyayari to. Kasi ito po yung 4 na to, binabantayan po natin. Pasa daw po yung anti-dynasty bill. Naku, sus Mariosep dito, mauubos. Nauubos ang lahat ng politiko. 80% ng mga nandyan sa Kongreso, pamilya yan Mula sa presidente natin. Kung titingnan, dynasty. Mula po doon kay Duterte, ganun din po. Lahat namang congressman, senador, kahit na utol ko siguro, kahit na kami sasabihin dynasty. Dynasty ba kami? Ganun ba? Sigurado? Hindi pa ako makasama, kaya anti-dynasty. Pag nakasama ako dyan, anti-dynasty pa rin ako. So, ang anti-dynasty bill, marami pong mawawala, maraming papalagyan, maraming tatamaan. Pagdating sa mga congressman, gobernador, congressman, mayor, anak, konsihal, barangay, nagkalat ang angkan. Yun pong dynasty. Name me a congressman or name me a senator na wala silang miyembro ng pamilya sa politika. That is anti-dynasty. I'm excited. Sarap nito. Sana may isa kutuparan yan. Ngayon, ito naman yung Independent People's Commission Act. Excited po ako rito pero medyo mahirap po ipapasa to kasi for transparency and accountability, sabi nga nila, ito yung Independent People's Commission. Magiging problema po rito dahil yung ang ICI, walang pangil, tinanggalan ng pangil. Tulad ng sinabi ko, chinuchupin na ni Ombudsman Remulla, tapos na kayo, may binigyan pa ng taning. How much more Independent People's Commission? Patitibayin sa pamamagitan ng legislatura na magkakaroon tayo ng People's Commission. Pangatlo, yung party list systems reform. Ito yung party list na to. Ito yung talagang mainit ako rito. Ako talaga dapat tinatamkan na yung party list. Kasi nagiging ano yan kunyari ako, congressman ako. May pondo ako. Pupondo ko yung mga gagawa ko na sarili kong party list. Pupondo ko yun. Ganun nagiging ano siya nagiging may malalim na bukan Parang negosyo na yan party list na yan. Kung ano sila yan, wala namang kwenta yung mga yan. Diba? Para saan lang para kay Senator Men, kay Gwenton po, ayaw rin yan. Diba? Parang ganun yung sasabihin niya. Maraming corruption dito sa mga... Diba? Corruption, negosyo. Ginawa na kasing negosyo yung party list na yan. So para saan, ano sila yan? Wala namang kwenta talaga yan. Diba? Lalo na yung mga party list na mga kaliwa. Alam mo na yun, diba? Sayang yung gagot Tungkol na lang sa pagnanakaw nila. Sayang. Party list na to. Pasensya na po kayo.
May mga kapatid po ako na may party list na nakasapit po Diba? sila. Hindi ko na Lahat sila may partner list. Diba? Ganun naman negosyo eh. Diba? Nakakainis. Wala namang kwenta yan. banggitin. Against po ako dyan. Na dapat i-reforma na yung mga party list na yan. Hindi naman talaga nagre-representa yun sa sektoral. Kundi nare-representa mga sarili at interest nila. Kita mo nangyari doon sa dalawang magkakapatid na IAP. Di ba? Freeze yung asset nila. Nasa party list yun. Ano nangyari doon? Sabi ni BBM, freeze yung asset nila. Ito pang Citizens Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability and the Cadena Act, Institutionalizing Transparency and Accountability. Alam niyo, madaling sabihin yung transparency, accountability, byword lang yan eh. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may papatupad ba yan? Gusto natin mangyari lahat to. Of course, sinusuportahan po natin. Hanggat hindi nagpartisipa, hanggat hindi naging aktibo ang taong bayan. Pagdating sa mga preparations ng budget, nag-uumpisa sa budget ng gobyerno, doon po nagsinasabing nagkakaroon ng korupsyon. Alam mo, pag walang budget ng gobyerno, sino magkaka-interest? Anong kukurakutin mo? Walang pondo eh. Tama. Doon tayo magbabantay sa budget. Ang gobyerno natin, pinatatakbo sa pamamagitan ng national budget. Eh doon sila lahat mainit sa budget. Paanong ganansya? Paano sila kikita? Paano sila kukomisyon? Nagiging konsumisyon naman sa taong bayan. Totoo yan. Commission sa kanila, konsumisyon sa atin mga boss. Pagdating sa anti-dynasty, isa-isahin ko po to. Pangako po sa inyo to. Panata ko sa inyo. Sige. Yung Independent People's Commission, iisa-isahin namin yan. Itong party list systems reform, iisa-isahin po na. And citizens access to disclosure and expenditure for national accountability. Ito po yung gusto mangyari ng ating presidente na gawin ng Kongreso. Tanong, magagawa ba? Baka sakaling okay lang pagdating din sa Congress ng iba na. So bantayan po natin. Kaya kayo, maging interesado po kayo at manduhan yung mga naninilbihan sa atin, servant natin sila eh. Tayo nagpapasweldo dyan. Sumunod sila dito sa gusto natin mangyari. Naging malinaw na po tayo rito mga boss. Nung panahon po ng computerization, hirap po ang bansa natin sa computerization. Bakit? Ayaw po nila ng computer noon. Pag kinuputerize was mas madali, mas systematic sana. Eh nagkakaroon ng problema. Ayaw po sa customs. Diyan mabubuking kasi pag computerize mo, mawawala na yung sinasabing lumang sistema na nakasanayan po nila, panahon ni kopong-kopong. Ayaw po ng computerization. So, dumating na po yung sinasabing digitization. Ito na po, digital society, digital technology, digital taxation, everything is digital. Kaya ang gusto po ng Pangulo, gamitin na raw yung artificial intelligence. Ito raw makakatulong pagdating doon sa sinasabing driving the national development, including the legislation. Mukhang tama ang presidente natin, pero kunting lihis na ng konti, kunting enhancement. Anyway, yun lang, about sa kay Ramon Tulfo, dito sa mga anti-dynasty. Malabo mangyari yan. Sobrang malabo. Ang laki ng impact niyan sa lahat. Kasi lahat ng mga mayor, may mga kamag-anak yan, may mga angkan na walang kay captain, konseyan. Kagaya sa amin, ano lang. Mayor namin, meron. Congressman namin, meron. Konseyan namin, meron. Diba? Kasi mga kamag-anak nila, yung mga ibang kamag-anak nila yung mga nasa konseyan. Diba? Dynasty yan. So, malabo mangyari yan. Ang kapat na lang gawin, bumoto ng tama. Bumoto ng bago. Huwag kayo magpapasilaw sa ganun. Kung gusto nyo ng pagbabago, bumoto kayo ng bago. Alright? Maraming salamat guys. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like ha. Tampin na nyo. Okay? Salamat.